Good morning po. Patuloy po nating, pag-aaralan ang talaan ng Panginoong Hesus upang lalo nating mapagtibay sa ating isipan at ang ating pananampalataya na totoo talaga ang Panginoong Hesus at, makikita 'yan sa mga detalye na ginawa ng Biblia, sinulat ng Biblia at patungkol pa rin sa, um, mga taong dun sa sunod-sunod na mga pangyayari, pati dun sa history, malalaman mo na talagang ang Panginoong Hesus ay naging tao at talagang namuhay na kapiling ng mga tao nung panahong siya ay bago siya ipinako sa krus. At mababasa po natin yan sa Lucas 3:23 to 27, yan, 23, 27. Ang sabi po rito sa, sa talaan ng mga ninuno ng Panginoong Hesus. So, parang pamula naman sa Panginoong Hesus, pabalik naman tayo kasi do'n sa Marcos, idinitalye ni Marcos yung pamula, sa kay Abraham to Jesus. Ngayon naman ang babasahin natin pamula naman sa Panginoong pabalik hanggang kay Adan. So, sinasabi po sa 23 ng Lucas 3, magtatatlumpong taon na si Jesus nang siya'y magsimulang magministeryo. Ipinapalagay ng mga tao na siya'y anak ni Jose. Ang kanyang mga ninuno ay sina Eli, Matat, Levi, Melki, Janai, Jose, Matatias, Amos, Nahum, Esli, Nagay, Maat, Matatias, Simei, Hosek, Joda, Joanan, Resa, Zerubabel, sina Silatiel, Neri, Melki, Adi, Kosam, Elmadam, Joshua, Eliezer, Jorem, Matat, Levi, Simeon, Juda, Jose, Jonam, Elikiem, Meli, Mena, Matata, Nathan, sina David, Jesse, Obed, Boaz, Zalmon, Naason, Aminadab, Admin, Arni, Ezron, Fares, Judah, Jacob, and Isaac. Abraham, yan, Abraham na po tayo, Tera, Nahor, Sirog, Rio, Peleg, Eber, Sala, Kainan, Arfaksad, Shem, Noe, Lamek, Matusalem, Enoch, Jared, Mahalel, Kenan, Enos, Set, at si Adan na anak ng Diyos. Okay? So atin pong, dahil nga po ang naging pagdedetalye ni Lucas ay mula sa Panginoong Hesus pabalik, makikita rin po natin doon sa 23 nang magsimula pong magministeryo na ang Panginoong Hesus at mangaral sa tao, gumawa po siya ng mga miracles, wonders, signs and wonders, nagpagaling ng mga lahat ng uri ng karamdaman, nagpalayas ng mga demons do sa mga inaalihan, at gumawa ng mga lahat ng uri ng mystery patungkol sa papagaling at sinasabi rin na talagang siya'y mahusay na guro. Kaya kahit yung mga Pariseo like si Nicodemus ay inacknowledge niyang guro ang Panginoong Hesus sapagkat na walang makagagawa ng katulad ng ginagawa niya kung hindi siya galing sa Diyos. Kaya naman ang Panginoong Hesus ay bukod doon ay siya po ay nangaral patungkol sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pati yung pagpababautismo ay ginawa niya para mag-set ito ng halimbawa. Maalala natin doon na ang Panginoong Hesus ay nakita ni John na padating ang Panginoong Hesus sa Ilog Jordan at sinabi niyang, Panginoong Hesus, hindi po ako, ayaw niyang may hesitant siya na ah, ibautismo ang Panginoong Hesus doon sa Ilog Jordan sapagkat sabi niya kahit nga tagapagdala ng inyong sandals ay ako'y hindi karapat-dapat. Gano'n po ka-humble si John. Pero sabi ng Panginoon, gawin mo, kailangan gawin natin ito, it necessary para ano, hindi dahil ang Panginoong Hesus ay nagkasala kundi para
ipakita sa kanyang mga tagasunod na ito ay mahalaga yung pagpapabautismo sapagkat parang sinasabi ng Panginoon Hesus na tularan ninyo ako na bilang ako'y inyong puno, bilang ako inyong kinikilalang hari at Panginoon, gagawin din ninyo yung ginagawa ko. Kaya nga po, pagka po kayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, pinagsisihan natin ang ating makasalanan, at willing tayong talikuran nito at handa tayong sumunod sa Panginoon, kailangan patunayan po natin 'yon sa Diyos bilang pangako natin at ang pangako natin 'yon ay sa pamamagitan ng bautismo. Kaya ang Panginoong Hesus po ay nagpabautismo sa Ilog Jordan sa pamamagitan ni John sapagkat ito po ay para ipakita sa ating mga tagasunod niya na siya'y sundan natin kung ano yung kanyang itinuturo. May mapupulot po tayong malaking aral doon. Kaya nga naman po, ang Panginoong Hesus halos ay nasa edad po siya, sinasabi po ni Lucas na 30 taon at, ayon po sa history ay nasa 3.5 years ang Panginoong Hesus ay nangaral. At kasama ng mga tao at ng mga apostol bago po siya noon din niya tinawag ang kanyang mga apostol, bago po siya ipinako sa krus. Namatay, inilibing at muling nabuhay after 3 days at umakyat sa langit. So, yun po ay napakadetalye, na details po yun ng banal na kasulatan at hindi isa po ang nagpatotoo nun. Marami po, lalo po sa New Testament, yung pong mga first hand na nakakita sa Panginoong Hesus, narinig ang kanyang mga turo, nakadaupang palad, nakasabay niya sa pagkain, ay siya po niya yung ang mga nagpatotoo, ang mga apostles na talagang Panginoong Hesus ay nag-exist at kinery nila yung mga turo ng Panginoong Hesus na atin ngayon tayo po ngayon ay pinakikinabangan natin yon bilang tayo ay mga tao na may binigyan ng privilege ng Panginoong Yahweh na makabalik sa Kanya, sa ating Diyos Ama sa langit. So ngayon po, pagka po inyong tiningnan dito sa binasa natin, dito sa binasa ko, makikita po natin na sabi po ni Lucas, at si Adan na anak ng Diyos. Kaya po sa simula't simula pa lamang, ang turing na ng Diyos, ni Yahweh, sa tao ay anak niya. Kaya lang siyempre po kung malalaman po natin at alam po natin yung nangyari doon sa paraiso na kasama ng tao ang Diyos at nakakausap niya si Yahweh, ang Panginoon, ay talagang may ugnayan at ang Diyos ay bumaba sa kanyang doon sa langit para makasama niya ang tao doon sa paraiso sa Garden of Eden. Which is, nangyari ay muli na-separate po ang tao at ang Diyos dahil nga po doon sa kasalanan. Kaya nga po, ang sunod pong itinala na angkan ng Panginoong Hesus ay si Seth na pagkatapos po ng kay Adan. Kasi po, if you remember, nagkaanak po siya ng si Abel at saka si Cain. At sa story ay pinatay po ni Cain si Abel. Kaya po, ito pong sumunod po, nagkaanak uli po sila sa pamamagitan ni Seth at noon po ay sinasabi na ito ay divine replacement ng Diyos kay Abel kasi talagang nag-claim po noon si Eva na sabi niya ay Seth ang ipangangalan ko sa kanya sapagkat siya ay binigay ng Diyos sa kanya para palit kay Abel. Kaya po makikita natin si Seth po ang sumunod na ikinount na lahi ng Panginoong Hesus. Pagkatapos po ay si Enos. At ito po si Enos ay malaki po ang significant ng pangalan niya sa Biblia sapagkat sinasabi din po dito na inilink o